Giyong trending, huling humaharot at nakikipaglandian. Larawan na kumakalat, haka-haka na umiinit. Ang pamilyang hinangaan bilang family-oriented at inspiring. Biglang may mga tanong na bumabayo sa imahe nila ngayon. Pero teka muna, bago tayo makisawsaw sa usapin ng pamilya Giyong o pamilya Ong, tanungin muna natin ang mas mabigat na tanong. Ikaw, nasa healthy relationship ka pa ba? O baka naman nasa toxic relationship ka na? Hindi mo lang alam. Kasi minsan, hindi ang trending ang delikado, kundi yung relasyon mo na matagal ng red flag pero pinipikit mo lang. Manood ka hanggang dulo para malaman mo kung nasa toxic relationship ka na. So eto nga nangyari. May mga lumabas na picture. Ipakita natin ha para ayan. Naku po, patay tayo dyan. Si Giyong yung nakasombrerong nakatalikod. Medyo lamang lang siya ng mga 2 paligo sa akin sa pagiging pogi. Biro lang ha. Pogi yan si Giyong. Idol natin yan. Actually ako din, personally, talaga pong hinahangaan ko itong si Giyong at yung kanyang pamilya, especially sa pagbablog o sa content creation or sa influencer. Kasi napaka-positive ng kanyang vlog. Napakaganda ho. YouTube channel niya. Talagang subscriber po ako. Kaya nagulat ako nung naglabasan tong picture na ito. Talagang family-oriented tong tao na to hindi ito yung asawa niya. Baka yung ibang hindi kilala siya. Yang babaeng nakaitim, Koreana daw yan Hindi yan ang asawa niya. Pero marami ang nag-video at nag-picture at in-upload yung babae na nasa harapan na hindi niya asawa, tila niyayakap ni Giyong. Naku po, patay tayo dyan. May part pa nga doon na para talagang yapos na yapos at tuwa-tuwa sila nagsasayawan. Noong una ko nakita to, sabi ko, anak ng weteng, ba't ka naman nagpahuli? Hindi, ba't ka naman ganyan? Alam mo yun ano pa naman, idol ka pa naman ng mga kalalakihan na siya ay seryoso sa kanyang pamilya. Kasi bibihira na ngayon yan yung mga pogi na seryoso sa kanilang pamilya. Usually pag pogi, alam nyo na, pakboy, di ba? Ito si Giyong, maayos ang nito, ang itsura nito, very inspiring ang kanilang samahan ng kanyang asawa. Tapos biglang nakita ito. Noong una, sabi ko baka naman angle lang yan. Yung minsan kasi yung picture angle lang tingnan natin ngayon yung video. Pinatay ko yung music kasi nasa klabo sila dito. Copyright po yan ayan. Ayan. Ayun, naku po, hawak na. Naku po. Tapos ayan, yung nagtanggal ng kamay ng asawa niya na nakasombrero, yung naka-gray. Asawa niya yun Yun, yung naka-gray. Asawa ni Giyong yun. Yung nakasombrero naman na black. Di ba? Naku po, nagbubulungan pa. Nakaw. Patay tayo dyan. Ayun. Yung asawa niya nasa harap. Pero ayun kamay nung babae. Yun, patay tayo dyan. Iyako, nahuli ka Brad, kawawa naman. Ayun. Nung nakita ko yun, sabi ko, naku po, mga nakakausap ko kababaihan, sabi nila, out daw yun. May punto naman to mga kababaihan na to. Medyo napasobra yung closeness. So ito, mas malapit na video, papakita ko ulit. Ayan, asawa niya itong nasa harap. Ito namang isang medyo pogi na to. Medyo lang, mas pogi lang ako ng kapiraso. Ito, joke lang po. Pogi talaga yan. Parang anak-anakan nila. Ayan, tinitingnan nga. Ito yung kamay ni Giyong nandun sa nakaitim. Kung hindi nyo nga kilala si Giyong, baka isipin nyo ang asawa itong nasa harap Hindi itong, ito ang asawa, ito may braso. Nakikita nyo yung braso na yan? Yan yung braso ng asawa niya. Yan, asawa niya yan. Yan ang asawa ni Giyong. Nasa likod si Giyong, numi-ninja moves. Yun. So, Magbigay nga kayo ng comment nyo kung ano masasabi nyo. Kasi maraming
maraming haka-haka. O ito muna isa pang video. O ayan, ito daw yung nakikita natin. Pero nag-react daw. Itong anak-anakan nila na parang nainis kasi para bang nakikipaglandian yung kanyang ama-amahan na si Gio Ong. Ngayon, yan interpretasyon lang ng manonood. Ako po, hindi po yan ang concentration ko ngayon. Linawin ko lamang po, hindi ang pag-uusapan natin si Gio Ong lang. Hindi po ang punto ko dito siraan o banatan si Gio Ong. I did not see it personal. Iba-iba ang opinion ng mga tao dyan. From what I see, medyo hindi maganda. Out talaga yung ginawa niya. Sa tingin ko from what I see. But there are other explanation. Like yung tito niya, ayan ang sinasabi, na kesyo babagsak lang daw sila kaya niyayakap na ni Gio Ong yung tapos nasa DJ booth daw malalaglag na sila kaya mukhang nagsisiksikan sila doon. Tapos may kasi may injury, totoo naman may injury talaga si Gio Ong, napanood ko yan na operahan yan, may matinding injury yan at umiindang-indang yung sakit niya pero parang hindi naman ata sumasakit doon sa part na yun, iba ata ang sumasakit doon. Hindi, yung mga sinasabi ko opinion na nababasa ko ayan. So kaya daw need niyang protektahan yung kanyang sarili dahil doon sa sumasakit-sakit daw na iniindang niya. At para hindi bumagsak, tumutulak siya paharap or something, tapos para hindi siya mahulog. So dumidikit sila doon sa tanggang yung babae din medyo mahuhulog na, so niyayakap niya. Sabi ko sana all nahuhulog. Hindi, parang ganon. Sabi nga niya dito, pictures and videos can paint a lot of meanings. Kaya sana maintindihan yung sitwasyon. Pakiusap, iwasan na po natin ang paggawa ng issue. Eto naman, nagsalita yung partner nung babaeng Koreana. Okay? Yung niyayakap di umano ni Gio Ong. Ito yung sabi ng partner, pakinggan natin. Trending to ngayon kay Gio Ong, di ba? Tsaka yung Koreana si Jenny. Sige, sasagutin ko kayo. Ito yung totoo. Ano bang karapatan ko magsalita at mag-comment about dito sa issue na to, no? Una sa lahat, guys, si Jenny ay partner ko sa Club Hype, Quezon City. Okay? Koreana na napakagaling makisama. Pag umiinom sa Club Hype, halos lahat ng couch nilalapitan niya, sinasayaw niya, nakikisama siya, na tipong even yung ibang partners namin nga, hindi naiintindihan na nakikisama siya, minsan umiinom siya talaga. And sobrang friendly ng tao na yan, no, si Jenny. Tingnan ko nga. I don't think... Puntahan ko nga yan si Jenny. Puntahan ko nga yan, saan ba yung hype na yan? Makikiinom kaya yan sa akin? O baka doon sa pogi lang? Hindi, joke lang. Gino-joke lang natin ito, may malicious intent or anything. Even ako, kapag kasama ko yung wife ko, ganyan din siya sa amin, dumidikit. Kahit daw yung wife niya kasama, dumidikit daw. Sige, okay. Again hindi ko po binabanatan dito si Gio Ong, lilinawin ko lang. Sinasabi ko lang yung nararamdaman ng mga netizen na nakapanood. Kisayaw, even sa wife ko, sinasayaw. Pero kayo ho ba, kunwari kayo yung wife, tapos yung asawa nyo ganon magsayaw doon, okay lang sa inyo yon? Hindi, ako nagtatanong lang pakisagot po. Ilagay nyo dyan sa baba yung sagot ninyo. Binubuhat niya, sobrang friendly ni Jenny, no? And I don't think na gagawa sila ng masama or si Gio Ong may intention because una sa lahat, andun yung asawa niya sa harapan. And ako mismo, no, lahat sila, bakit ba kami nasa LU? It's because doon sa Takeover Festival sa La Union, di ba? Nag-produce kami ng isang concert, no? Nandun sila Nick Makino, Heb Abi, sila Glock 9, sila Looney. And kami nila Jenny, syempre, nandun kami. And friend din ni Jenny yung investor, nag-invest din sa Takeover. Ako din, no? Producer din ako, kasama sila Jaire. But ang point ko lang is, si Jenny ay ganun talaga siya. Hindi siya something na may malicious intent, and I think yan may asawa yung tao din, no? So ayan, at may isa pang lumabas na mga text messages sa social media, sinasabing nag-usap na daw yung dalawang babae, yung asawa at saka yung Koreana, at wala naman daw problema. Kaya nga sabi ko sa inyo, mahirap mag-judge. Although may mga nagsasabi, napakarami nag-pictures
Napakaraming nag-video, iba-ibang angle. Yung sinasabing mga DJ booth na malalaglag, wala naman daw yun. Nakita ko lang, nabasa ko lang din sa caption. Ngayon, bakit po natin itong ginamit nating intro dito sa issue ng toxic relationship? Kasi minsan, tayo mga Pilipino, ang hilig natin sumausaw sa problema ng ibang tao. If they have problems, problema nila yun. Relationship nila yun eh. Kasi baka naman, puna ka ng puna ng kapwa mo tungkol sa problema nila o tungkol sa kanilang pinagdadaanan o sa kung ano man issue tungkol sa kanila, baka naman tingin ka ng tingin doon, ikaw naman pala talaga ang may red flag na sa relationship. Ibig sabihin, hindi mo lang alam pero baka toxic relationship na kung nasan ka ngayon. Yan ang ating pag-uusapan. Bibigyan ko kayo ng mga pointers, mga tanong, para malaman ninyo kung kayo ba ay nasa toxic relationship o nasa healthy relationship pa. Okay? So, number 1. Are both of you willing to communicate and fix the problem? Pag ba kayo may pinagdadaan ng problema, willing ba kayong pag-usapan nito para ayusin? O wala nang usapang nagaganap, pinababayaan na lang? Sabi nga a relationship only works when both people are willing to do the work. Ulitin ko, a relationship only works when dalawang tao, both people are willing to do the work. Hindi pwedeng one way lang ang relationship. Dapat talaga, dalawa kayong gustong ayusin pag may problema. Real talk. Kapag ikaw lang ang laging nag-e-explain, naku po, patay tayo dyan. Nagsosorry, nag-a-adjust, hindi na relasyon yan. Ang tunay na relasyon, dapat pareho kayo nagsosorry, pareho kayo nag-a-adjust. Ang tanong, pareho pa ba kayong gustong ayusin ang inyong mga problema? O ikaw lang ang may pake? Kasi kung isa lang ang gumagalaw, kahit gaano pa kabuting tao, mapapagod ka rin. Kahit anong kabuting tao mo, mapapagod at mapapagod ka kung iisa lang doon sa dalawang magrelasyon ang nag-aayos. Kaya nga, di ba? First pointer. Dalawa pa ba kayong nag-work? O ikaw na lang ang nag-work sa relationship? Naku po. Pangalawa, does the relationship bring more peace than stress? Nako, malalim ito, Brad. Ano ibig sabihin nun? Simple lang naman po yan. Love should feel like safety, not survival. Ulitin ko, Marami kasi ganun na ang feeling Survival na lang itong relationship na ito. Wala na ito. Hindi na ito Dapat, love should feel like safety. Pagkasama mo siya, safe kayo dalawa sa isa't isa. Hindi yung para ka na lang nagsusurvive. Diba? Kung araw-araw kang naka-survival mode, ingat sa sasabihin, bantay sa mood niya, hindi yan pagmamahal. Ibig sabihin, yung para bagang nag-iingat ka na lang, baka mamaya may masabi ka ma-offend siya. Naku po. Nagbabantay ka sa mood niya, baka magalit siya. Naku po. Hindi na yan pagmamahal. Relasyon yan na parang bomba. Di mo alam kung kailan sasabog, patay. Nako, ang daming gayaan. Ang mahalaga, tanungin mo, payapa pa ba ako dito o kinakabahan lang ako palagi? Nako, pagkakasama ba yung jowa mo, asawa mo? Ang tanong, payapa ka pa ba? Ibig sabihin hindi ka ba yung parang stress? Minsan kasi, iba yung feeling stress ka na or safe ka di ba? Hindi, dapat pagkakasama mo siya, para kang para kang feeling safe na okay, nakakalabas ka ng sama ng loob, nakakaano ka. Hindi yung iniingatan mo kasi baka ma-offend siya, iniingatan mo kasi yung moods niya. Pagka ganon na, hindi ka na nasa healthy relationship, ikaw ay nasa toxic relationship. Okay? Number 3, naku po, isulat ninyo! At sagutin nyo kung nasa toxic relationship pa ba kayo, ay nasa healthy relationship pa ba kayo, o baka man nasa toxic relationship na kayo. Are you staying out of love
or fear of being alone? Mahal mo pa ba o baka naman takot ka lang mag-isa? Sabi nga loneliness in a relationship is worse than being alone. Ulitin ko. Loneliness in a relationship is worse than being alone. Mas malala pa daw ang pagiging malungkot na nasa relationship kesa sa maging mag-isa na walang karelasyon. Nakaw! Kaya ako mas gusto kong single Mas masakit yung may karelasyon ka pero feeling mo mag-isa ka. Naku. Maraming taong hindi umaalis kasi takot magsimula uli. Naku. Takot mapag-iwanan. Pero tandaan mo, mas okay mag-isa kesa may kasama pero wala kang halaga. Oy, dami niyan, Brad. I-quote niyo yan kay Banat Bay. Mas okay mag-isa kesa may kasama pero wala kang halaga. Nako. Naalala ko yung mga ex ko. Ayoko magkwento. Di ba pagka hindi ka pinapahalagahan, mas okay na yung mag-isa ka. Yan ang totoo naman Mas okay na yung maging mag-isa ka kaysa sa hindi ka papahalagahan. Hindi ka bibigyan ng importansya. Mas importante pa ang mga friendship niya kaysa sa iyo. Hindi na relasyon yan. Maghiwalay na kayo. Totoo yan. Kasi kaya nga kayo nagsama relasyon. Di ba? Pumasok ka sa isang relasyon. And relationship is partnership. Dapat magtulungan kayo. Pag hindi na kayo bitaw na. Ganun lang kasimple, toxic na. Sabi nga, 4. Ito. Kailangan na kailangan. Maraming ganito. Is there abuse, manipulation, or control? Meron na bang pang-aabuso, manipulasyon, o pagkokontrol? Pag meron nasa toxic relationship ka na. Marami kasi dyan, hindi alam na nasa abuse na sila nung partner nila. Sabi nga, love never requires you to endure abuse to prove loyalty. Di ba? Love never requires you to endure abuse to prove loyalty. Ano ibig sabihin nun? Simple lang. Hindi ibig sabihin ay pag-ibig pag tinitiis-tiis mo na siya, na abusuhin ka. Kasi marami sa atin, yan ang naiisip Part yan ng relationship yung nagsisilbi, medyo na kakawawa ka na, ina-abuse ka na. Hindi yan, love. Love never requires you to endure abuse to prove loyalty. Kasi meron mga ganyan yung sobrang inaabuso na to the point kulong na. Yung hindi na, alam mo yun, tabat mong i-priority yung karelasyon mo. Pero yung to the point na tinanggal niya lahat ng kaibigan mo, bawal ka nang makipag-usap sa kahit sino, kahit babae, yan ay form of abuse. Manipulation, control, ang tawag dyan. Pag naandyan ka, wala ka sa healthy relationship. Toxic relationship na meron ka niyan. Kaya, bantayan natin yan, number 4. Kapag sinigawan ka, minura ka, sinaktan ka, naku po, sinaktan It doesn't only mean physical, kahit verbal na pananakit. Hindi yan. Abuse pa rin yan. Tapos sasabihin, mahal kita, loko yan. Walang love na nananakit at huwag mong ipagtanggol ang taong sinisira ka, hindi ka martir, biktima ka. Ulitin ko huwag mong ipagtanggol yung mga taong nananakit sa'yo. Hindi ka martir, hindi ka bayani, huwag ka magbayabayani dyan. Biktima ka. Ang relationship hindi ganyan. Biktima kapag ikaw ay sinasaktan ka na ng sabi ko nga sa inyo, marami hindi nila alam na sinasaktan na sila kasi hindi ba sila sinasaktan ng physical
verbal lang yung pananakit sa kanila, it's still a form of abuse. Number 5, do you feel emotionally drained all the time? Nako, maraming gayaan, mga kababayan. Yung emotionally drained na sila pero hindi pa nila alam. Pero pag every time after na makasama nila yung jowa nila o kaya asawa nila o kinakasama nila, para silang na emotionally drained. Sabi nga, love should give you energy, not steal it. Ulitin ko, love should give you energy, not steal it. Dapat pagkakasama mo siya, nabibigyan ka ng energy, nabubuhayan ka sa buhay, nabibigyan ka ng, alam mo yon, ng inspirasyon. Hindi yung parang nawawala, parang nadi-discourage ka, para kang, alam mo yung para kang, ano yung hinihigop yung lakas mo, parang ganun. Di ba? Hindi tama yun. May relasyon na parang lobat ka palagi. Pagkatapos nyo mag-usap, imbis na gumaan ang pakiramdam mo, mas pagod ka. Di ba? Hindi normal na sa taong mahal mo, doon ka pa nauubos. Ang totoong pagmamahal, kahit may problema, nagbibigay lakas kapag lagi kang drained. Yun ang tunay na pagmamahal. Hindi na love ang tawag dyan pagka meron kang nadidrain ka palagi. Ano nang tawag dyan? Maintenance na yan. Ibig sabihin, mini-maintain mo na lang. Hindi na love ang tawag dyan. Bitawan mo na yan. Toxic na yan, ganyang klaseng relationship. Number 6. Are the same problems repeating with no change? Are the same problems repeating with no change? Ibig sabihin, pajulit-julit na lang. Paulit-ulit na lang yung mga problema. O kaya paulit-ulit na ng lalaki, paulit-ulit na ng bababae, paulit-ulit na lang. Kahit mag-apologize pa siya. Sabi nga an apology without change is manipulation. May kilala kayong ganyan. Ulitin ko an apology without change is manipulation. Minamanipulate ka lang niya. Yung pag-sorry niya sa'yo, hindi naman talaga para magbago. Para lang ikaw ang magbago ng pananaw sa kanya. Kaya nga manipulation Binabago ka lang niya. Pag-sorry lang siya para magbago yung trato mo sa kanya o di kaya patawarin mo siya. Kaya nga an apology without change is manipulation. Sorry ngayon. Ulit bukas, sorry ulit. Diba? Kung paulit-ulit ang problema, hindi na yan pagkakamali. Choice na yan. Ulitin ko. Ang problema na paulit-ulit, hindi na yan pagkakamali. Kasi when you say pagkakamali is nadapa, nagkamali, hindi sinasadya, yan ang pagkakamali. Pero kung paulit-ulit na yan, hindi na yan pagkakamali. Choice niya na yan. Gusto niya na yan. Pinili niya na yan. Nagkakataon lang, nahuhuli mo siya, o di kaya, alam mo yun, hindi lang siya nagtatanda. Huwag ka magsalita, huwag kang umasa sa salitang magbabago ako. Kung taon nang lumipas at wala pa ring pagbabago. Ayan, ako po. Daming tinamaan dyan, Brad. Sulat mo nga dyan, comment mo nga kung tinamaan ka o tinamaan yung kapitbahay mo o yung kaibigan mo. O maganda, i-share mo na rin to sa mga kaibigan mong feeling mo nasa toxic relationship. I-share mo to sa kanila para malaman nila ang magising-gising naman po sila. Number 7. Are you losing yourself in the relationship? Parang Eminem lang. Nawawala na ba yung sarili mo? Sabi nga, you should not have to shrink yourself to be loved. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo kailangan lumiit para ikaw ay mahalin. You should not have to shrink yourself to be loved. Hindi ka dapat, alam mo yun? Kasi marami minsan ito kadalasan dito lalaki, minamalit nila yung jowa nila. Pag ginaganyan ka na ng jowa mo, yung lagi kang minamaliit, trabaho mo, pamilya mo, o ikaw mismo, minamaliit na, hindi na love yan. Hindi na pagmamahal yan.
Napansin mo ba? Tahimik ka na. Yeah. Hindi ka na ikaw. Hindi ka na nagsasalita kasi ayaw mo mag-away. Eto, mga sinyalis yan. Kapag kailangan mo mawala para lang mahalin, hindi ka mahal. Kinokontrol ka. Kung kailangan mong mawala para lang mahalin ka ng jowa mo, ibig sabihin mawala ka na, hindi na ikaw. Hindi ka mahal yan. Control na yan. Kinokontrol ka na niya. Kasi nga, tandaan mo, pag ikaw nagmahal, partnership, pareho kayo. Pareho kayong dapat ay komportable sa isa't isa. Dapat maging yung salitang be yourself, dapat pareho kayo. Hindi lang ikaw dapat pareho kayo. Magiging be yourself siya, be yourself ka. Tapos magtutulungan kayo para ma-improve nyo sarili nyo. Career, buhay, karakter, attitude, values. Nagtutulungan kayo sa isa't isa. Hindi yung siya sasabihin sa'yo, magbago ka, ayusin mo yung sarili mo, ganito ka, dapat ganito ka, tapos hindi ka, nawala ka na. Hindi na ikaw yun. Parang, ako pa ba to? Hindi ako ganito dati. Dati masigla ako, dati maingay ako, dati makulit ako, pero dahil dito sa jowa ko, ayaw niya na makulit, ayaw niya ng pero niligawan naman niya ako ngayon na magjowa na kami, biglang pipigilan niya na yung pagiging ako. Mali na yun. Tandaan mo, lalo na kababaihan usually gumagawa kasi ito kalalakihan Pasensya na kayo mga lalaki, gawain nyo ito. Yung sa simula, enjoy na enjoy kayo dun sa jowa ninyo. Uy, pabebe yung jowa ko. Cute, 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 cute. O, di ba? Ang cute. Ay, liligawan mo ngayon. Can you be my baby? Tapos nung naging baby na, naging kayo na, tumagal na, at hanggang ngayon pabebe pa rin, bigla na, ano ba yan? Mais ka nga dyan. Yung cute na kinukurot mong ganun, sinasampal mo na. Umayos ka, bakit ka parang pa-baby dyan? Konting bagay, minyak ka. Pero niligawan mo ng ganun yun. Yeah. Tapos ikaw ngayon, si babae, ganito talaga ako Ito personality ko Tapos bigla ka na ngayon magsiseryoso, hindi mo nakilala yung sarili mo, nawala ka na ngayon sa alam mo yun, wala na, hindi na ikaw to. Iba na, ibang tao na. Pagka nagyari na yan, nasa toxic relationship ka na. Sabi pa nga, ito pa, number 8 Do you see effort or just excuses? Nag-e-effort pa ba yung jowa mo? Sabi nga consistency is louder than promises. Yung consistent na magbago, mag-ayos, mag-effort ang isang tao, mas malakas daw yun kesa yung puro pangako. Hindi, promise, hindi na ako lalandi. Promise, hindi na ako magiging palainom. Promise, hindi na ako magbabarkada. Promise ko sa iyo, ikaw na priority ko. Puro promise. Sabi nga, yung consistency ay mas sabi, is louder than promises. Ibig sabihin, tama na promise. Kung yung jowa mo, promise lang ng promise, walang nangyayari, wala na yung effort, wala na. As in, wala na. Ibig sabihin, tumigil na siyang lumaban sa buhay, ayusin ang buhay, ayusin ang relationship nyo. Nasa toxic relationship ka na. Hiwalayan mo na yan. Sabi nga madaling mangako, mahirap tumupad. Kung puro dahilan, busy, pagod, next time, pero walang gawa, huwag ka na magpauto. Ang totoong effort, hindi sinasabi, nakikita. And it goes to the other relationship. Ibig sabihin to the other party. Kung yung lalaki na pabarkada at napapabayaan ka na wala nang time sa iyo at hindi na mag-ayos, malaking problema. Pero minsan, baligtad naman. Yung babae naman, ang walang effort, laging walang gana, laging pagod,
laging wala sa mood, next time na lang, pag ganyan na, at hindi na na-fulfill yung kanyang role sa asawa, sa asawa ito, hindi sa jowa, aba, may problema dyan. Kaya nga, dapat po, ano yan tawag dito, dapat effort ng dalawa, hindi lang isa. Hindi lang nung asawa, hindi lang nung husband o hindi lang yung wife. Pareho dapat nag-e-effort. Kung wala ng effort, nasa toxic relationship ka na. Number 9. Are you staying because of time, money, or pressure? Marami kasi nag-i-stay lang dahil sa time, kadalasan sa money, kasi yung isa naging dependent na lang dun sa isa. At meron din minsan pressure. Pressure ng pamilya or pressure ng kaibigan. Kasi pag naghiwalay nga naman, magugulo yung barkada kasi magbabarkada kayo kasama yung jowa mo o di kaya asawa mo. Lagi nyo lang sasabihin ito sa sarili nyo, ha. Pag ginulo kayo ng kaibigan nyo, sabihin sa inyo, wag mo hiwalayan yan, tiisin mo. Sabihin mo dun sa kaibigan, ikaw kaya magpakasal. Di ba? Kasi again, hindi naman yung kaibigan mo ang magpapakasal dyan forever. Ikaw. Ibig sabihin, ikaw ang sasama dyan forever. So kung toxic kayo ngayon pa lang, aba, huwag na kayo mag-asawa. Sabi nga, time invested is not a reason to stay where you are hurting. Time invested is not a reason. Yung oras mo daw na ginugol ay hindi dahilan to stay where you are hurting. Kung ikaw naman ay nasasaktan, wag mong isipin na, kasi ang tagal na namin . Ang tagal na namin, sayang naman yun. Ilang taon din yun. Parang masasayang naman kung maghihiwalay kami. Kung nasasaktan ka naman na, you are hurting. At the same time, you are not, hindi ka lumalago as a person. Iwalay na. Sayang kasi ang tagal na namin. Yan ang lagi nating naririnig. Di ba? Hindi sayang ang oras kung natuto ka. Ang importante, natuto ka. Ang sayang, yung alam mong mali na pero pinipilit mo pa rin dahil lang sa matagal na kayong magkasama. Nako, ang daming gayaan. Dapat talaga wag mong ipilit dahil lang sa matagal na kayong magkasama. Kasi maaring wala na . Hindi na kayo healthy relationship . Meron naman na nagkataon lang may problema. Kaya kailangan yung ayusin. At willing naman both sides mag-ayos. Pero kung hindi willing ang isang side, aba, wala na kayo sa healthy relationship. Number 10. Which choice give you peace even if it hurts at first? Sabi nga, sometimes walking away is an act of self-respect. Which choice gives you peace? Ano ba ang nagbibigay sa iyo ng kapayapaan? Diba? Even if it hurts at first. Oo, masakit ang umalis. Oo, nakakatakot. Kasi syempre there would be changes. Pero mas masakit ang manatili sa relasyong pinapatay ka araw-araw, dahan-dahan. Minsan ng pag-alis, ang unang beses mong minahal ang sarili mo. Alam mo, sa totoo lang, ito yung sinasabi. Minsan, you really have to love yourself. Hindi ibig sabihin yan, pagiging yung selfish ka. Hindi yun. Ibig sabihin, sometimes you really have to prioritize. Minsan kasi napapabayaan na natin ang sarili natin . Minsan napapabayaan na natin ang sarili natin to the point dahil lang kaiisip dun sa partner natin, hindi na tayo nag-grow. Pag gano'n ang nangyayari at napabayaan mo na sarili mo, iba ka na mula noong single ka kesa ngayon at hindi ka nag-develop, walang nagbago sa'yo, hindi ka naayos, para kang lalong naging losyang, bumagal ang takbo ng mundo mo dahil sa kanya. Nasa toxic relationship ka pag ganyan. Diba? Hindi lahat ng iniwan ay talo. Hindi lahat ng nananatili ay panalo. Ang tunay na panalo, yung pinili mo ang kapayapaan kesa sa takot. Yan ang lagi niyong tatandaan.
Hindi ko po sinabi sa inyo to para i-discourage kayo sa inyong relationship. Marami lang po kasi ngayon ang nag-i-stay sa relationship because takot sila sa pagbabago o takot sila na, alam mo yon, na maiwan. Pero tulad nga ng aking sinabi kaganina, di ba? Mas malungkot naman yung ikaw ay nasa relationship pero ang lungkot-lungkot mo, hindi ka nag-grow, tapos ikaw ay parang nawala na sa iyong sarili, control ka na maninipula ka na. Mas nakakatakot naman yun kesa na maging single ka at maging alone ka nga pero masaya ka naman. Kasi nga, takot ka lang na maintindihan at tanggapin sa sarili mo na nasa toxic relationship ka. Kaya kung nasa toxic relationship ka, binigyan kita ng pointers dyan. 1 to 10 yan. Tingnan mo uli, i-rewind mo, i-play mo uli ito. Tingnan mo kung, oo nga, ako to ah. Ako ito ah. Ako itong ganito ah. Bakit ganun? Pagka ganun, aba, manalangin ka na. Manalangin ka kasi you really have to do something about your relationship. Sabi ko paulit-ulit to eh. Ang magulang mo, hindi mo pinili. Tama, mali. Sino ba sa atin ang pinanganak dito at sabi natin, eto gusto ko maging tatay, ito gusto ko nanay. Hindi. Diyos ang pumili nun. Tama, mali. Yeah? Diyos po ang pumili ng ating mga magulang. Ngunit ang ating mapapang-asawa, tayo ang mamimili nito. At alam nyo ba na mas matagal yung kasama ang asawa ninyo kesa ang magulang nyo? Sa magulang nyo, usually, 30 years nyo lang silang kasama, maximum sa bahay, di ba? Pero yung mapapang-asawa mo, maghigit 50 years mo makakasama yan. Kaya siguraduhin mo na wala ka sa toxic relationship. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay.